sa sansinukob at sa tanang kanyang sakop. Nung niya ay pumuspos, Alleluia ay handog. Ang Diyos ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo ang sakina, ang banal ng ngalan niya. Espiritu ng buong Diyos, lumukop sa sansinukob at sa tanang kanyang sakop. Dunong niya ay pumuspos, Alleluia ay ihandog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Halina't mapuspos ng Espiritu Santo, lalo pat ngayong pinagdiriwang ng ating inang simbahan, ang linggo ng Pentecostes o ang paggaba ng Espiritu Santo sa mga alagad na naging simula ng simbahang ito. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagtangan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa linang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga may pinagdaraanan ngayon. Ang mga nagsisimba, ang ating mga intensyon. At ng mga nagpapamisa.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maganap ng 50 araw ang Pasko ng pagkabuhay. Ang mga nagkakaiba-ibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo ay sambahin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na sa paglapag ng Espiritu Santo sa mga alagad, na ipahayag nila ang mga kahangahangang gawa ng Diyos sa iba't ibang wika. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Medea, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagagawa nating sabihin, Panginoon si Jesus, at napagkakalooban tayo ng iba't ibang kaloob para gamitin sa ikabubuti ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran.
Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binibigyan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu naming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi po naming pagpupugay sa inyo. Salamat din po sa nagpapakabuting mga alagad ng batas, mga sundalo, mga pulis, mga navy, at sa mga guro na ginagawang mabuti ang kanilang trabaho. Salamat po sa sakripisyo niyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang Pentecostes o ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. 50 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ang banal na kasulatan ay maraming ino-offer sa ating mga images para ilarawan ang Espiritu Santo. Nandyan, of course, ang larawan ng kalapate during the baptism of Jesus in the Jordan. Bumaba ang Espiritu Santo sa ating Panginoon sa anyo, sa imahe ng kalapate. Nandyan din ang image ng ulap sa Exodus 13:21, ng oil sa 1 Samuel 16:13, ng tubig sa John 4:14, ng wind or breath sa Acts 2 verse 2, at syempre ng apoy sa Acts 2 verse 3. Now, meron pang ibang mga images with their
corresponding Bible verses. Pero kahit dagdagan pa po natin ang dagdagan ng paglalarawan na ito, hindi pa rin natin makikita ang kabuuan ng Espiritu Santo. Hindi pa rin natin ganap na maintindihan ang Espiritu Santo. Pero okay lang po yan. At least, mararamdaman natin ang kanyang tulong. Mararamdaman natin ang kanyang epekto. Kesa naman sa naintindihan mo, pero wala namang silbi o pakinabang sa'yo. Ano yun? Diba? Mas mainam na yung kahit di ganong naintindihan, pero ang tulong ay ating nararamdaman. At sa atin mga pagbasa nga po para sa araw na ito, ay sinasabi sa atin ang isa sa pangunahing tulong o binibigay sa atin ng Espiritu Santo, unity o pagkakaisa. Sa ating unang pagbasa ay narinig natin kung paano nakapagsalita ng iba't ibang mga wika ang mga alagad ni Kristo, dahilan upang maraming mahikayat na sumampalataya kay Kristo at sumanib sa grupong itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating kalawang pagbasa, mas pinalalalim ni San Pablo ang pagkakaisang ito. Ang pagkakaisang ito, dinidescribe niya na parang isang katawan. Iba't iba ng parte ang ating katawan, pero may kaisahan. Pero hindi lang yan. Sapagkat ang sabi niya dito, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kahit ang pagkakaisang tinutukoy dito ni San Pablo ng mga sumasampalataya kay Kristo ay hindi lamang basta pagkakasama-sama ng mga tao. Mayroon tayong napakalalim na koneksyon at yan ay ang espiritu ng ating Panginoon. Tayo binubuklod ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga niya, tayo ang katawan, ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang ulo, ang siyang nagdadirect ng ating kaisahan bilang isang simbahan. At ang challenge sa atin ay maramdaman natin ang kaisahang ito. Maipakita natin ang kaisahang ito sa pamamagitan ng ating malasakit sa ating kapwa-tao. Sabi nga, di ba, pagdating sa paglalarawan, kung gagamitin natin ng katawan, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Ang bawat parte ng katawan ay may malasakit. Nararamdaman ng bawat parte ng katawan ang sakit ng isang parte ng katawan. At yan ang dapat na sa atin ay umiral bilang simbahan. Yan ang ipinapakita ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyong napakinggan. Ramdam niya ang takot ng kanyang mga alagad. Ramdam niya ang kanilang lungkot. Kaya ano ang kanyang ginawa? Pinuntahan niya sila. Binati niya sila ng kapayapaan. Pero hindi ito simpleng pagbati lang may laman ito. Napakamakahulugan ito. Alalaumbaga ang sinasabi dito ni Kristo, alam ko ang takot ninyo. Alam ko ang lungkot ninyo. Tara mag-usap tayo. Narito ako. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. And sure enough, sapagkat hindi ito ang una at huli na pagpapakita ni Kristo sa kaniyang mga alagad. Nasundan pa ito ng sundan. Alalaumbagay, sinisigurado ng Panginoon na okay na sila bago siya umakyat na ng langit talaga. Yun ang tunay na pagkakaisa. May malasakit, may concern sa isa't isa. Hindi lang basta pagkakasama-sama. May malalim na koneksyon na nag-uugnay sa isa't isa. Again, yan ang challenge sa pagkakaisa ng isang bayan, sa pagkakaisa ng simbahan, sa pagkakaisa sa bawat tahanan. Huwag tayong mahirati at masanay sa nagkakasama-sama lang tayo. Sinasabing isang simbahan tayo. Sinasabing isang pamilya tayo. May connection ba? May malasakit ba? May pagmamahal ba? May concern ba? Uso ngayon yung kamustahan. Kamusta ka? Kamusta po kayo?
Yan ay dahil sa isang emotional na speech ng isang senadora. Wala namang masamang magkamustahan, pero sana laliman man lang natin yung kamustahan na yan upang ito'y hindi maging isang simpleng bati lamang. Aminin po natin, nagiging greetings na lang ito. Nagiging bati na lang ito. Musta? Parang good morning, parang good afternoon, parang good day. Musta? Musta? Naging social habit na, social routine of politely greeting another person without the intention of truly listening. Isipin po ninyo kung ano magiging dating niyan. Lalo na sa isang taong kailangan talagang kamustahin. Yung may pinagdaraanan, yung may problema. Imagine yung saya niya na mararamdaman na may nangungumusta sa kanya because finally, masasabi na niya ang kalagayan niya. Finally, may makikinig na sa kanya. Imagine yung pag-gather niya, pagtipon niya ng lakas niya ng loob sa mabilis na panahon, sa maikling panahon, para masabi niya sa iyo ang kanyang tunay na sitwasyon. Tapos, bati lang pala yung iyong pangungumusta, hindi ka pala talaga nagtatanong, binabati mo lang siya, o kung tanong man yan, ang hinihintay mo palang sagot ay an easy, a convenient answer tulad ng, ayos lang, okay lang, kaya pa. Kasi ayaw mo talagang maabala. Kasi wala ka talagang pakialam sa kanya. Di ba minsan, kapag ang sagot ng tao na ating kinakamusta, okay lang, ayos lang. Para bang nakawala ka? Para bang nakalaya ka sa burden na po pwede niyang ibigay sa'yo? Na para bang, ay salamat, walang problema. Okay lang. Ayos lang. Okay ang buhay. E di sana binati mo na lang. Sana nag-good morning ka na lang. Sana nag-hi ka na lang. Sana nag-hello ka na lang. Maliwanag na yun ay bati lang. Kaysa kinamusta mo, pinakasa mo yung tao. Alam mo yun yung mag-open up na, wala pala, binati mo lang pala ako. Imagine, kung ano ang nagiging epekto nito sa kultura natin ngayon. I mean, sa environment na meron tayo ngayon, hindi lamang naman ikaw ang ganyan. Hindi lang naman siya, aminin natin. Marami sa atin ang ganito na. Pati na ako kuminsan. So ito'y eye-opener sa akin. Nga hindi ako dapat basta-basta nangungumusta. Bumati na lang ako manapa. Kasi kapag nakasanayan natin ito, nagiging social routine na yung pinaka-opportunity talaga para makapag-open up ang isang tao sa kanyang problema, nawawala na ng bisa, nasasarado na natin yung opening kasi nagiging social routine na. Dadami at dadami ang mga taong kakayanin na lamang ang kanilang problema kahit hindi talaga nila kaya dahil natatakot silang mapahiya, natatakot silang umasa, natatakot silang maging abala, burden sa iba. Hindi kaya ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit, sabi ko nga sa inyo sa halos araw-araw kong pag-upo sa kumpisalan, napakadalang. O ito na, imposible na lumipas ang 3 araw. Imposible na lumipas ang 3 araw na ako'y umuupo sa kumpisalan na walang nagko-confide na gusto na niyang magpakamatay. Mostly mga kabataan. Hindi kaya ito ang dahilan? Minsan, sasabihin pa ng mga kamag-anak ng mga nagpakamatay, wala naman po kaming nakitang red flag Okay naman siya. Hindi namin alam na may problema pala. Kinamusta niyo ba? Paano niyo kinamusta? Naramdaman ba niya na interesado kayo sa sasabihin niya? Inupuan niyo ba talaga? Nagbigay ba talaga kayo ng oras para sa kanya? Yung pangungumusta na
hindi titigil kahit nasabihin ng taong okay lang siya. Lalo pat may nararamdaman kang kakaiba sa kanya. Wala ka mang nararamdaman, yung alam mong matagal na kayong hindi nagkakausap dalawa. Kailan yung huling beses nagkaroon kayo ng heart-to-heart talk mag-asawa? Mag-ina, mag-ama, magkapatid, magkaibigan. Kailan? Sasabihin natin, mahina ang mga kabataan ngayon? Maaari. Pero kamusta tayo na support system nila? Malakas ba tayo? Yung lakas ng pasensya para makinig? Yung lakas na selflessness para iset aside ang phone, iset aside ang negosyo, para sa 1-2 oras ng pakikipag-usap, para malaman mo kung ano ang nangyayari sa kanya? Hindi kung sino-sino ang nakakausap niya. And I mean, yung nakakausap na, hindi lang yung mga nakakausap niya, social media. Kung ano-ano ang kanyang nakikita, napapanood. Nasiguradong malaki ang epekto sa kanya. Kailan yung huling beses kang nangumusta talaga? Alam po ninyo, maganda siguro na ibahin natin yung tanong eh. Kasi kapag nangumusta tayo, automatic yung sagot eh. Musta? Kailang. Matik na eh. Automatic na eh. Ibahin natin yung tanong. Maging medyo creative tayo. Halimbawa, sinundo mo yung anak mo galing ng eskwela. Tanungin mo yung anak mo, musta? Sigurado sasabihin din niya, kailang po. Fine. Tanungin mo, what made you smile today? Naglaro ba kayo ngayon sa school? Anong nagpangiti sa'yo? Sinong nagpalungkot sa'yo? May nakawi ka ba? May nakatampuhan ka ba? Kamusta si teacher? Something like that. Sa mga adult, ano yung title na maibibigay mo sa araw mo ngayon? Kung bibigyan mo ng titulo yung araw mo ngayon, anong maibibigay mong title dito? Anong small wins na naramdaman mo at na-accomplish mo ngayong araw? Anong nakastress sa'yo? Ano ang kumain ng oras mo ngayong araw na ito? Anong plano mo this week? Anong plano mo na ma-achieve? Something like that. Nahirapan ako pero kayo nang bahala. Basta ang punto, ibahin yung tanong para maiba yung sagot. Mas maganda kung magiging regular para hindi na maging awkward. Then tatandaan mo yung sinasabi niya. Para sa mga susunod na pag-initiate mo ng conversation sa kanya, mapipick up niya, ay natandaan niya. Iba yun eh. O kumusta na yung kaibigan mo na sabi mo nakatampuhan mo? Kamusta na yung sakit ng balakang mo? Okay ba talaga? Okay na ba? Something like that. I-develop natin yung habit na yon para magkaroon tayo ng koneksyon. Hindi basta magkakasama, konektado na. Hindi basta kasama mo yung tao, ramdam mo na siya. Kung minsan nga, mas maganda pa yung wala kang kasama kaysa nandyan naman pero wala namang suporta. Wala namang amor, wala namang concern. Wala namang pakialam sa iyo. Ito sana ang hiling nating biyaya. Ngayon, hindi man natin ito makuha sa ating kapwa, maging sa mga taong sa atin ay mahalaga, huwag nating kakalimutan yung sinabi ng Panginoon noong nakaraang linggong. At pinapaalala, pinaparamdam niya sa atin sa tuwing nagdarasal na nagsisimba tayo, ako'y lagi mong kasama, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lumapit ka sa akin kung ika'y nabibigatan. Sabi ko nga, hindi sinabi ng Panginoon, lumapit ka sa asawa mo, lumapit ka sa anak mo, lumapit ka sa magulang mo kung nabibigatan ka. Kasi po pwede nga namang paglapit natin sa mga taong ito, hindi tayo makaramdam ng suporta. Lumapit tayo sa Kanya. Sapagkat lagi siyang nandyan at makikinig sa atin. Laging nangungumusta. At yung pangungumusta niya, hindi bati lang, hindi salita lang. Ito ay pagpapakita, pagpaparamdam ng kanyang presensya.
ng ating halaga. In the first place, bakit niya tayo kakamustahin? Alam naman niya ang mga nangyayari sa buhay natin. Bakit niya tayo tatanungin? Pero alam po natin sa Biblia, kapag nagtatanong ang Panginoon, hindi yun para sa tinatanong niya. Hindi yun para sa Kanya dahil alam niya ang lahat. Yun ay para sa tinatanong niya. Kapag kinakamusta tayo ng Panginoon, sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya at magdarasal, makikipag-communicate, alam na niya ang mga sasabihin natin. Alam na niya kung anong niluluha natin. Alam na niya kung ano ang mga kailangan natin. Pero kinakamusta niya tayo, tinatanong niya tayo, para mas maramdaman nating nandiyan siya at handa siyang makinig. At syempre, tulungan tayo sa ating mga problema. Hindi tayo makararamdam ng pag-iisa kapag sasampalatayanan natin na ang Diyos sa Kanyang Espiritu Santo ay talagang lagi nating kasama. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa sapagkat ito naman talaga ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nagdarasal at nagsisimba, nakakaramdam tayo ng kasama. Hindi ito tungkol sa paring nagmimisa, hindi ito tungkol sa choir, hindi ito tungkol sa simbahan, tungkol ito sa presensya ng Panginoon na nanandiyan talaga. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Maraming salamat at lagi kang nandyan. Hindi mo ko iniiwan kahit na kung minsan nagkukulang ako sa iyo at kahit na kadalasan hindi ko maiwasan ng kasalanan. Salamat sa iyong pagiging tapat, sa pagmamahal mo, sa iyong suporta. Tulungan mo po ang aming pamilya. Ang bawat isa sa aming pamilya ay magkaroon ng malasakitan sa isa't isa. Huwag kaming masanay ng magkakasama lang. Tulungan mo po kaming magkaroon talaga ng mas malalim na koneksyon. Pag-konektahin mo po kami o aming Panginoon. Tulungan mo po kami na magkaroon ng pakialam sa buhay ng isa't isa. Tulungan mo po kami na mas mamayani ang pagmamahal sa aming pamilya. Hallelujah! Pagmamahal na hindi sa salita lang. Pagmamahal na sana'y talagang nararamdaman, siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus,
Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para sa simbahang binubuo ng mga sambayanang may iba't ibang kalinangan at sa mga Kristiyanong inuusig dahil kay Kristo, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para kay Papa Leon, sa mga obispo at sa mga pari, at sa mga naglilingkod sa simbahan at parokya, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para sa mga nanunungkulan sa pamahalaan, sa mga mambabatas at sa mga nagpapatupad ng batas, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para sa naghahatid ng mabuting balita at sa mga nagpapatawad ng kasalanan, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para sa ating natitipon sa kanyang pangalan at sa mga tumiwalag sa ating pamayanan at sa mga bagong binyag, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Amang maawain, dinghin ng aming panalangin, isugo ang Espiritu sa bawat isa sa amin upang mag-alab kami sa pag-ibig sa iyo at sa isa't isa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espirituin mo lukob sa mga taong tinubos na iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha, nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang pag-ibig mo, aming Diyos, ay ibinuhos sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ang iyong kapangyarihan mapanglikha ay nagbibigay ng buhay sa nilikha, katulad ng hangin dumarating. Halina, Espiritu, kami panibaguhin. Ang pag-ibig mo, aming Diyos, ay binuhos sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat
Salamat sa pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. At sa'yo'y aming sasabihin. Maminsan sandali ng aming buhay. Masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa ulit sandali ng aming buhay. Masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa ulit sandali ng aming buhay. Masasalamat sa'yo'y, masasalamat sa'yo'y, masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagkapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumalo ang Espiritu Santo. At ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and our hearts as once they fell at last again. Tell her
how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, mother of the Lord, hear the prayer we sing to you.